Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldonim biyernes keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen at ngening aldo ngayon ni kabampanayan talaring kayabe tamong medyo may traffic yata. Atinta mo punda kala paganaka, ang popong atinta mo naman pong pipagkwentuan tungkol ka rening virtues for Lent. Bakit virtues for Lent? Naning burita mong sabihan. Virtues for Lent kasi istong Kwaresma baluta naman po. Kailangan medyo atintamong pamigunam, atintamong kailangan na pa mag-step back. Bakit step back? Uling baluta naman po istong Kwaresma. Dapat atintamong ditak pa makiramdam keng kay katamong kalubluban. Kasi in kay katamong Ginu, baluta mo po sa sabyana naman magsalita ya kay katamo keng katahimikan. Siyempre, nung eta mo po sa neke ning makanyan proseso, mo anti ka ring aliwang tao, sabihan na mo rening kay katamong religious, contemplatives, aldoldo makanyan po yung karelang pamibiye-biye. So, normal po karela ita. Na kailangan nining step back every once in a while, step back every few months, in karela po, aldoldo, biyera na po itang makanyan. O nangita mo, syempre, antimong taong mabibiye kay tiking yato, deng laiko, makalublu bata mo pen, kening aldoldo, in Tagalog, pakikipagdigma, arapin. Bala mo, aldoldo, lulub ka keng metong agyere, tapamong pamibiye-biye, dareng pengari, manese anak, dempe ngaring papagaral, dempe ngaring akakit da nung nanula naman problema ring anak da, medyo masakit isto lalawenta mo kasi syempre kailangan natin kang gawan. You have to intervene. Kaning intervention nagagawan tamong ay ni balo tamo naman sometimes there is the fight between good and evil arapin. Kaya there's the struggle between what is good and what is better. Kaya mas masakit po ito what is good and what is better. So baluta mo, masyadong malagwa ining obrang ay ni. So it is a battle. Metong ya pong makipaglaban, isang pakikipagdigma. Anya, kitang aldoldo gagawan tamong ita, every now and then we have to take a step back. Strategic retreat arapin istong sasabyan dia. Ining strategic retreat ay ni gagawan tayo kadalasan istong maleldo. No nga papansin niyo po istong maleldo atin lang amanwan ing danum bala mo mete na etc. Bala mo everything stops. At kabang makanyan ing malilyari, kailangan we take advantage also and take a strategic retreat for ourselves. So, makanano ya po ini. Gawan tamo atin tamong pamiguna mamapilan. Atin virtues sa aman wanda. Atin tamo muna mang lalawen miyaliwa kasi antimo mumunan dili. The virtue of humility, but gratitude, hope, and love. Lalawen tala naman din ng aliwang virtues. Naman literal virtues king akakita lang makasulat kay Bible, pero example, simplicity, what does that mean? Gentleness, humility, mortification, and zeal. Lalawin talangan po rin yung virtues areni, bangkanita, sabiyanta na mong deni rin kay katamong maging points or steps, kempa migunam tamong ening Kwaresma. Dakal tamo po gagawan kasi talagang makagulo kay katamong isip ng kayo o kaya uling atin tamong daily routine na aman wanda kening routine na ini eta napapansin ng kay dadayuta mo keng lub na ning Diyos dadayuta mo bagya keng ganaka dapat kay katamong susulong.
So, nanula po rin, umpisan tala rin ng amanwan tamong dening Vincentian sa tinang amanwan missionary virtues. Limala po rin mumunan dili, simplicity yan na. Ing mumunang ikutang tamo kayong sarili tamo, kayong pamigunam, simplicity. Do I always speak the truth? Pane katutuan mo ing kakong sasabihan, masyadong maindredos, masyadong mapanyira, o kaya ning kaya naman, responsabli ko kaya ning gagawan kong mangutang ko, ating kong kayang sarili ko, ating kong duda, pero istong pepalwal kay kasitan duda ko nga ita, ning kay mi kakaaliwayang kuli, makapatukiya, paman sigurado, mimisip ko pa mo, at ina akong apatuki kaya ning pa magduda kong ay ni, masyadong masanting. So, is it the truth? Do I speak the truth? Kadwa po kening simplicity, ingkutang tamo mo naman. Sasabihan ko rin ng bage-bage, antimoking akakit kula, nung katuglong na po ning number 1, is it the truth? Sasabihan ko rin ng bage-bage as they are, nung makanano ko lang akakit, o nung makanano ko lang buring maging. So, there's a difference. You see facts as they are, o sabihan mo la nung makanano mo lang buring lunto. Timo, ating kung akakwento na teenager, ingkukwento na ng makanyan, tita, baluyo po na makanyan. Atin kong crush, ining crush ko po ngayon niya na makanyan niya. Hoyta, state things as they are. Magana kaya po. Dinina na kupin pong meto nga candy na niyang makanyan. Nya po lalo kayong crush na. Pero if you say things as you want them to be, makanya niya po pa nga sabi ta, "Hay tita, itang crush ko, bala mo crush na ako naman kasi dinina na akong candy." So aliwaya po ita. Nung kay katamong magobra, karing parokya, neng kaya tin pami kaintindi uli nanining interpretation tamo atin lang i-discuss kayong meeting. Makanya niya pa nga sabi, pero po tampalwal me karetang kekang kayabe, me kipag-meeting, medyo aliwaya pa nga sabi. So, aliwaya interpretation. Hanyapin po, metong yang kutang kay katamo ita, do I say things as they are or as I want them to be? Aliwala po. So, nung in simplicity tamo, you simplify everything. Kailangan you simplify to the truth. You simplify everything to the point talagang maging itang katutuan mo, bare necessities. Katlo, what causes me to conceal or hide something from another? So, toki-tokila po rening atlong abe-abe kening simplicity, dening questions. Kutang mo naman kayong sarili mo, nano ing sanhi o nano ing sangkan anyapin ating ko sa salikot kareng aliwan tao ining sangkanay ni nanuya uling makarine ya para kanako o ekoburing manasakit o nanuya dakal po kay katamo kasi neng kay istong gagawan tamo yan sa salikot tamo yung bage-bage kareng aliwa uling eta mo bisang mi pakarine o neng kay naman po agyam pang eta laburing manasakit kasi istong may nasakit la, we feel that we will be rejected. So, lawen tamo mo naman, why do we conceal things? O atin tamong sasalikot ka rin aliwan tao. So, that's one of the questions that we have to ask regarding simplicity. Nano in virtue of simplicity, makanano tayang pamigunaman, makanano tayang pigunaman ngening Kwaresma, nung related kang biyeta mo. So, deta po, deng atlong questions. Isundo tala po rin ng aliwa pang virtues na malyari tamong pigunaman ngayon ng Kwaresma. Kay ba't na po ang popoing kantang Come Back to Me. Bright FM 91.9.
Magbalik tamo po ngeni, Kenny Pamurin king kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM, hingke katamong Archdiocesan Radio Station. At pisasabihan tala Pamurin po, pipagkwentuan dening amanuan tamong 5 missionary virtues the Vincentians. The Vincentians metong lapong order, metong lapong congregation, missionaries they teach, they have different apostolate areas. So, isto pong pisasabihan tala rin yung 5 missionary virtues areni, kumbaga, lalawen tala, makakonsola makakayan lang pilubluban. Itang mumuna nandin, pisabihan tamo yapin ng simplicity. So, at lula po kano rin ng question sa ikutang tamo king sarili tamo, para papunta tamo kay tang simplicity yaman wanda. Bang kanita, mas simple tamo biye, mas mayap tamo. So, mumuna, do I always speak the truth? Kadwa, do I say things as they are or as I want them to be? And then, third, what causes me to conceal or hide something from another? Gentleness ya po in kadwang virtue. Potas sabihin tayong gentleness, nanimburi na sabihin. We also have 3 questions at intamo muna mga atlong kutang amalyaring pigunaman. Mumuna yapin itang, do I try to resolve conflicts with gentleness? Makanano ya kaya ini? How do I try to resolve conflicts? Istong atin mipapate o istong atin mong pamisagsagan o mikakasundo, makanano kung susubukan larinan ini with gentleness. Nano ba rin nasabihan? Gentleness is to do it diplomatically. Malyari itang nung antimorening adwang anak mula mo, mipapatela. Makanano mong patuknangan, gulisakan mula, o di bala mo violence against violence. Istong makanya ning gewa tamo po. So, gentleness, subukan talang pakisabihan mayap dening mipapate. Nung anak mula rin, siguro iha, o anak ko, tamo dapat siguro mipangulisak nung atin tamong pami kaintindi, dapat siguro luklukan tayang masalesen kay bat kadwa, do I know when to be gentle and to be forceful? Dapat baluta mo siguro kapilan ing malali, kapilan ing kailangan mas maging matapang o mabagsik. Baluta mo nung kapilan ita, kasi neng kay ita mo atin lang amanwan kulang tamo bagya discernment. Kailangan gentle tamo, pero ingagawan tamo itapin mas matapang ing datang. Atin lamong kitang dugo kay katamo, ala namang mali siya. Tangkay tiger look ara o kaya nano ing papakita mo. Pero nengkay naman kailangan mas maging forceful, pero yung gagawan tamo ala pakisabihan kay pamo pakisabihan kay pamo masalese mo naman pekisabihan masalese kasi bala mo piyataya ta mo hanapin. So dapat baluta mo nung makananong gawan ita. You know when to be gentle and when to be forceful. You have to know the difference. Katlupong kutang amalyaring pigunaman. Do I know how to temper my anger? So to be gentle in a given situation. At di naman talaga, anti mong tao, malino naman ita kay katamo, normal mo, natural mo, itang nengkay talaga, nakangkamuang-kamwa. Datang ing sitwasyon nung kapilan, istong atin kinontra ka o misan apihanda na kaman mo o atin lang gewang isto, talagang anak ang kamuang-kamwa karela. Pero nano ing istong paralan bang kanita pakibatan mo, how do you address it? Should you be angry in a very violent manner or should you be gentle? Siguro ing mo munang takbang istong makanyan anti mo mimwa kang mimwa, kalmahan mo pa mo yung sarili mo imbis na bubugnos mong agad nung nanoing lamanan ng pilubluban mo. Dakal kasi tao mamandar in karelang aldoldo ketang depende sa mood hanapin ing depende sa mood buri na sabihin pairalan nyo po in kayong
the feelings. Medyo kulang ka pangatao kanita harapin kasi istong deng feelings mo balong i-manage. Something's missing, anapin. Uling tao tamo po. We are rational human beings. Buri na sabihan, yes, you should feel, dapat balo mo nung naning panandaman mo, pero na buring sabihan, paano sigan mo mong paano sigan? Nung naning panandaman mong ay ni. Stum penosigan mo ng penosigan, nano pamiyaliwa mo kareng animalis arapin. Deng aso o pusa, istong atin lang panandaman, masanting, manginis la, mga mala. Uy, tamo pong makanyan. Siyempre, isipan tamo pa mo, nung nano'y kay katamong gagawan, o nung nano'y panandaman tamo. So, feelings are feelings sa arapin. If you feel angry, if you feel sad, if you feel happy, you should know how to manage it. Kailangan balo mo nung makananundalan ita. Mo kabirabra bubugnos na mo kabud. Lalo na of course nung anger. Sana mo man nung kay katamong panandaman panetula. Ita, pwede. You can share it with everybody. Pero istong panandaman mo na anger at may bugna kang mamukpok o kaya may bugna kang mamasibas, irresponsable po kabud mo na mo bugnos syempre. So how do you temper your anger? Baka kanita maging gentle ka istong makanyan sitwasyon. Istong atin kang kakamuanan o istong mimwa kang mimwa, nano gagawan mo to temper your anger. Of course, you should see how it is. You should lawen mo pa mo nung naning sitwasyon kay but maging malalim, maging kalmado. Tutuki po humility. Atin tamo muna mang guide questions. 4 man din guide questions tamo king humility. Mumunan dili na how do I recognize the truth of who I am? Kilala ko nung ninuwa ko. Nang kaya kasi atin taong medyo kakilala nung nining sarili da. They think they are greater than they are, or minsan naman kabaligtaran. They think that they are lesser than who they are. Masakit po ito So recognize the truth of who you are first. If you do, istong kakilala may sarili mo, masyadong masakit maging mapakumbaba. So, step 1, recognize the truth of you are. So, deni pong at lupang aliwang kutang tungkol keng humility or ening pigunaman na kutang tungkol keng kapakumbaban. Balikan tala po kay bat nanining meto nga masanting nga kantang One More Gift. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity
illusions around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, grant me serenity, as gentle as your children's laughter all around. If there's one more gift I'd ask. Magbalik tamo po ngeni kay Niking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. At yun pong mi padala na duwang mangayap at mga gana kayang Katoliko kay Niking radio booth. At kabira bro, yan ayabit ko po. Pakilala talay, Sister Ruth and Brother Sunny. Naman po bayo kay katamo. Pero Sister Ruth. Ay, magandang tanghali po. Napadaan lang po. Sister Ruth po ito. Brother Sunny, ikaw naman. Good afternoon po sa mga listeners. Napadaan din po kami dito sa kay Ma'am Karen. Ayun. Pero, o yan. Hihingal pa kami. Pero yan bang kanita ting kung kasabi, uling may nga traffic la rin dapat kung kaya beng ngening wag to ngayon niyo, yan mag-text la pa. So, isundo tayo ng pisabyan tamo keng dening virtues kasi ayan ni Brother Sunny balo ng balo rin ni uling. Actually, Sister Ruth ang po Brother Sunny katikistala po rin. Pero Brother Sunny rin at sugwagwa kakilala uling. Brother Sunny, kwento mo pa mo nung yung recent activities mo. Bayo talas sadya din kay katamong questions kasi wari, busy time for catechists ngeni. Tama po yun. Kaya yari mi pa mo po ngining week kareng recollections dareng grade 6. Nandin po nga bakya pinitang culmination o itang pekatawlira po nga kibada pong may recollection kareng apatay eskwela from Monday to Thursday, nandun niya po yung misa. So, nanula rin pa si Bayo, Brother Sunny, din yung piyadjanta mo, nanong kumpil? Mag-umpisa pong ing mantay ni may ngumpilya po yapundong, Archbishop Florentino Labaria, sinya pong March 10. Kaya niya po may ngumpil king Guagua. Tapos po, mayari na kami naman kareng confession, first communion, tuloy-tuloy na po hanggang po ngenipin wikaiti itong recollections daring grade 6 kareng public schools. Aruatin mo naman mangutang kanyan. Tapo rin mag first communion nara kapilan la pong bulan deta. May aliwalang bulan yata. Depende kayong eskwela. Pagaras po kareng public, preferably po grade 3. Grade 3 la po rin mag first communion. Tambanta aturuanan mo na lakarit ang basic prayers, prepare mo na lang nung makananing mangumpisal. Kasi ba ayula mag first communion, mangumpisal la pa mo, Ma'am Karen. No? Yan, anyapin. Aro, kasi Brother Sunny and Sister Ruth, nung ikaw makatune in nandin, yung papunta kayo, Kenny. Then, yung pipagkwentuan tamong virtues, then yung humility, etc. ng makanyan. Then, rin yung virtues for Lent, masanting tamong pigugunaman, ngayon yung Kwaresma. So, inumpisan tayo nandin simplicity, gentleness, at syuta na kayong humility. Palagay ko, tuturuyo lang naman ka rin kay kayong estudyante rin eh. Opo, ang humility, yung kababaang loob po, dapat po talaga meron tayong kababaang loob. Hindi lang tuwing Kwaresma. Minsan kasi, all throughout the year. Dapat everyday nga, meron tayong kababaang loob. Pag tinuturo din namin to, kasi po, dito yung nakukuha o yung kababaan ng loob. Yun yung paulit-ulit lang.
Hindi po kailangan po kasi talaga meron tayong kababaang loob sa maraming bagay. Mm. Kasi kung wala tayong kababaang loob, hindi tayo makakapagpatawad. Oo, tama yun. At saka tayo mismo. Oo, sa sarili natin. Katulad nga ng sinabi mo kanina nung hindi tayo naka-under, kailangan kilala mo yung sarili mo. Yun. So, yung first question yan eh. Mm-mm. Do I recognize the truth of who I am? Kakilala mo May nung sarili ninuwi ka. Mhm. Sabi ko nga kanina bago tayo mag-break. Kasi nangkaya ating tao, isipan that they are greater than they are or the other way around. Masyado namang napakababa yung tingin sa sarili Oo. na hindi naman dapat. So, kung marunong kang kung naiintindihan mo kung sino ka talaga, kakilala mo yung sarili mo, malagwang magpakumbaba. Brother Sunny, True, ne? Madalas napakahirap i-explain talaga yung humility, yung kababa. Pero metong po ka na kung mag-complete sigurong description po sabihan kay Jesus Christ. Jesus Christ andyan pang iyang anak na ning God the Father. Itang hanggang pakit na talagang sign ning kababaan loob. true. Kasi actually, ganito, may kakilala akong great person na napakababa yung loob. Very humble. Potang kukutnan kaya ako. Paano mo naman nagawa yun? Bakit mo kayang ibigay yung ganun? Nagpakababa ka, ganyan. Sagot niya sa akin, simple. Kasi naman, Karen, wala namang mawawala sa akin kung gagawin ko yun. Ay, Tama. ako yung may baliktad, Brother Parang Sunny. nakakahiya, Oo. Wala naman daw mawawala sa kanya. Oo nga naman. So, a great person will not lose anything if he humbles himself. Yes. No, kadwa. Do I protect myself by intimidating others? Naku, medyo ano yan. Issue yan sa maraming tao kasi Malaking question mark. pero dapat tinatanong natin sa sarili yun. Kukutang ito, Brother Sunny, wari Yes. kasi ayan, ni Sister Ruth, I'm sure kayan tuturo atin yung students na kaya bubuli dore nga diwa. Kasi manasakit lang itong makanyan, di ba? Yung mga batang insecure yan eh. Yung nambubuli ng iba. Oo. Siguro, baka may pinagdaanan din. Oo, pwede. Kaya dapat ano yan. Pero habang tumatanda, Hiwari Brother Sunny ka, bandadagol ka, dapat lalampasan mo ito eh. Kasi nung wali dalan dadalan mong matway ta. Katwa mo na, bully ka pa. Medyo. Makalunos na ka man. Makalunos Siguro ka. din, sister, dapat din siguro kung sino yung nakakasama niya o kaya sa formation, nakukuha yun para ma-overcome yung pambubuli ng isang bata o ng isang tao. Tama. Ang hirap nun, di ba? So, dapat conscious tayo. Do we intimidate others to protect ourselves? Mo dapat makanyan. Mo mambuli. Mo dapat masyadong dominante. Dominant. Mo pasakitan din nga diwa bang kanita mo yung sarili mo ikabos. Bala mo itang stepping one's self para miyangat ka makanyan. Ayan, medyo masakit ita. Katlungkutang, do I cause others to be on the defensive? Kasi kaya tingkang kutang ka rin nga diwang tao. Balamburi mong may on the spot. You want to catch them off guard. Oo, para mapahiya. Oo, mahirap yun. Ano yung... Para lang siguro yung nagtatanong, halimbawa, para lang ipakita na marunong siya, magaling siya, yung ganun. Kaya parang yung isang tanong mo sa isang tao, mapapaya yung tao, yung instant mong tatanungin. Pag na-defensive kasi yung isang tao, syempre, they lose their sense of confidence or hindi na comfortable. So, ako pag ganyan yung nagtatanong, ako napapaisip, nanong intensyon na nini, nanong motibo na nini at makanya niyang mangutang, nanong buri ng malyari. So, question yan. Do I cause others to be on humility? May pa-practice. May pa-practice. Kasi dapat deng taupin, tatas mo lang eh. Inibala mo, bababa mo lang. Pindatangay ni. So, takutang, do I treat people as well as I think I should? Yung feeling mo, you treat others well. I treat others well. Alam mo kay sarili mo. But do you really? Madaling sabihin kasi.
baka akala lang niya o akala lang natin na natitreat natin ng mabuti yung isang tao, pero yung dating dun sa tao na yon hindi ganun. So, Diba? titingnan mo ng maigi. Lawin mo masalese. Do I treat people as well as I think I should? Nengkay kasi burita mo, ay, buri ko, dening kaluguran ko, taratusan kong masalese. Buri ko, ing pami kaluguran mi, masanting. Pero naman, every now and then, gagawan mo mong gagawan, babaliwala mo la, o kaya, pagchismis mo la, o kaya, yung kagulot mo karela. Aliwan ito. Wa. Alwan Hey, yung but, sasabihin. puta nga isip mo, ay, sorry. Baliya mo, misan mo ito. Tangkaya na naman. So, it accrues hanapin, or ano yun, yung dumadagdag yung ginagawa mo na ganun. Until, maisip mo na lang isang araw, I don't treat my friends that well. Sana, maisip na yung ganun. So, conscious lagi tayo kung how we treat others. That's one question that we have to ask. Metong yung pigugunaman, brother, sa anin, kay katamo. Hitamo kasi itong makanyan. Hindi tayo masyadong conscious sa gawain. Pero ngayon Kwaresma, kay balik-balikan tayo siguro yung kuta ngayon. Tapos ito, another virtue is mortification. Mortification po rin nasabihan. Simple. Mo paano sigan ing aus na ningke kang katawan, or you do not, mo paano sigan ing pleasure. Like, buri mo, maka-aircon ka the whole day, kay bat kanita, ala na kang gewa nung miminum cold drinks istong summer. Yung mga, na-imagine ko kasi yung mga nasa aircon sa Boracay. Munta ka kim beach, kay ba't maka-aircon ka? Di ba? Pag nagbe-beach ka. At saka gusto mong, kamukha nung gusto mong, dahil Kwaresma, gusto mong mag-meditate, punta ka Boracay, ang ingay nga dun Dito nga ako nagtataka, Miss Karen, bakit karaniwan, lalo na yung mga artista, kung kailan Holy Week, dun sila nagbakasyon. Actually, it's a holiday for them. Oh, on the other side, ma-justify ba yung sinasabi nilang, gaya na sinabi ni Sister Ruth na Parang gusto mo magme-meditate lumayo sila. Gusto mong umalis sa, kasi di ba sa Manila, maingay, ganyan, parang gusto mo, tapos doon ka pupunta. Actually, mas maingay doon, yung mga live band yun, paggabi. So, hindi yun mortification. Oo. Parang baligtad, ano? Mortification kasi, itang lumang definition ng mortification, malampasakitan mo yung bagay ang katawan mo. Bang kanita, parang penitensya. Ngayon, hindi na uso yun kahit yung Katolikong, simbahang Katoliko, wari, eda naman didikta ng tita. So, Yung sister, pinakasimplest, na lang. so, halimbawa pala, sister, ang isang tao ay nagkakaroon ng addiction sa paggamit ng Facebook, pwede bang bawasan yun? Pwede. Di ba? Pwede. So, mortification. May nagre-react dito. Ano yung form of mortification? So, how do we define mortification? Munang dili. Kutang mo pa kano kaya sarili mo, how do you define mortification? Kasi, nung yung mortification eka mamangan chocolates for the 40 holy days, for Kwaresma. Time. Yun na ba yung mortification talaga? Pero kung yun nakakapagpaligaya sa kanya, kamukha ng Facebook, siguro mortification na rin yun. The Brother Sunny. So, how do you mortify yourself? Yung kunyari, pag sasakay ka ng jeepney, yung second mo sa pakya, okay mo kaya makipateka pa, pubisa sa akin, mas kup na. Oneng, mortification nga sa akin Para mo mag-mandarni. Makoni. So, is that a form of mortification for you? Kaya listeners, tamo po. Sige, kutang tamo yan. At basan tala rin yung text messages.
Nagagalak na aawit na ang papuring iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawi akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang langit, ang Diyos ang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawi, umaawi, umaawi akong buong galak. Balik tamo po ngeni, kaya king kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. At pisasabihan tala pamurin po rin ng aman wandareng Vincentians, 5 missionary virtues that we can reflect on for Lent. Brother Sunny and Sister Ruth, niyang babasan kay ni Nabenge, hana akong katula kasi akong makanyan, wapen, atin questions naman mas malagwa. Mas malagwa lang ikutang ang popang mas masanting lang pakibatan ba kanita migunam tamong masalese kasi istong nengkay sabenda reflect for Lent tara embalo no ka manumpisa eh. How do we start? Ali practical nengkay go to a quiet place. No ka rin ng quiet place Kenny. Ala natang quiet place ngayon. Wapin eh. Ba't nengkay you reflect on the goodness of the Lord. How abstract. Diba? Yung makanano mong umpisan. Pero niyang ikit ko la rin, ay, may tula ko kasi, simple enough. Antimonan din eh. Then, very good la rin yung Vincentians ka rin, yung pinublish ng 5 missionary virtues. Antimoy nga sabi ko nandin, ka rin kay katamo po listeners, mag-tune in pa mo, them Vincentians metong lapon religious congregation. So, yan. So, deng virtue sa manuan din simplicity, gentleness, humility. So, kaya ni tamong mortification. Mortification, buri na sabihin, itang tam paano siga ni luho ning katawan. Timo, bisa kang minum, marimla. Ay, lumusong ng ilang bundok para lang makuha yun. Itang makanyan, di ba? Parang hindi naman practical. Oo, tsaka, pwera kang hindi practical. Kailangan mong panusigan ng makanyan. Kasi, parang tawag ng pleasure and yun eh. Hindi kailangan lahat ng gusto ng katawan mo. Panusigan mo. Di ba ngayong Kwaresma, isa ito sa mga hinihingi sa atin. Di ba 3 P? Prayers. Penance at saka almsgiving. Diba? Kasama yon yung pagtitika. So, yan? Kailangan magbigay ka talaga. At, yung una, yung pleasure, i-give up mo. Yun yung una. So, how do I experience mortification in my daily life? Istong makanyaning pisasabihan. Dapat
Ning kay mababota mo kasi bibye. Ala, yan na. Na ako may candy. Kasimple. Sige pa. Konti pa. Lalim pa. Laliman pa. I gave up my soft drink for the day. Good, pero lalim pa. Hindi na ako sasakay ng jeep. Lalakad ka hanggang mabalakad? Hindi, kasi ang jeep, simula rito sa ASF natin, hanggang doon lang sa SM downtown, nag-jeep pa kami. Hay! Oo, kasi sa sobrang Kasi kung init. mainit. Sobrang Oo. init, kasi Kundi baka ka naman- tumaas ang presyon namin. Oo, kundi naman nagmamadali talaga. Oo nga naman. Pero yon, sige. Lalakad na ako ngayon. Kumbaga, babawasan ng konti. Kahit ngayong Lent lang, pero better kung all throughout the year. Anyway, yung pinakahuling virtue, zeal. Seal. Ano yung ibig sabihin ng zeal? Kasigasigan sa Tagalog. So, dapat Ano ka ba? Napakalalim Kapampangan, naman. ano? Napakalalim naman ng kasigasigan. kikatamong Kapampangan, makanano ito, Brother Sunny. Kasig. Kailangan ating kang mari magpursigi, Pisigi, magpunyagi. Sigasig. Tagalog pa rin yung Wapin, punyagi. Nagpupunyagi. Itang kailangan first, yung zeal. Yung devotion mo yan eh. Devotion to the Lord. Itang ating kang eagerness. Wow, Yes, oo. Atin kang, ita talagang akit may magana ka kempa magsilbi. Nung anti mo, imagine ko, Brother Sunny, isto nga kakitala rening anak mag-serve. Itong mga late, si Sister Ruth, I'm sure, yung mga students Yung na, sa mga komi na maliliit pa. yung mga cutie pie. Meron kami sa Guagua altar server. 3.5 years old. Napaka-cute na bata. Ikenso. Aliyah. Mga sa kabitangan na kayo. Makatulay. Makasutana yan. Siya ang pinaka-darling ng simbahan ngayon. Si Kenzo. Makanano yung mag-serve? Kakute na naman. Bala mo, dali. Toddler. Bala mo, Little Santo Niño yun. Ay, nakikilika namong Larry po. Ay, inyang birthday na. Ngayon ni pang March, kinilik niya nga mong pepakit niya kay Karintao. Balam Santo Niño yapin. Cute naman. Ayun. Pero itong mga latila kasing anak makanyan, karin mo akit mo naman itang zeal. Na talagang, I want to do this. I want to do that. May gigising yang maranon. Wow! Nung mag-serve na 6:15 in the morning, Masigasig yun talaga. Yapin itang kasigasigan. 3.5? Oo, 3.5. Masigasig pin. Sana magparingan na kayo. Wapin. Sabi na nga po, Larry, malita mo, yung future pope, na. Wapin! So, nung kaning zeal, questions we have to ask ourselves. How does my life reflect my passion and zeal of life in Christ? Makananong, nakikita ba? Akakit na king kikatamong pamibiyebye, yung kasigasiga na nung makanano tamong, how do we show it? Ayan, that's one question we can ask ourselves. Kadua, what have I done for my own ongoing formation? Ay, Sister Ruth, balo ko kaya yun eh. Ongoing formation, masipag yan. Istong atin niyang akit yan. Naku, share no pa ka ako rin. Di ba? Oo. Ganun ba? Bakit? Huwag mo nang i-deny. Mga prayers, di ba dapat, share ko pa man din sana yung mga sinishare mo sa akin. Pero, ito kailangan atin ka naman sigasig kening kekang formation. Mukha budmanaya ka ba? Parang wantamad. Huwag naman wantamad. Dapat ikaw, kailangan meron kang initiatives din kung sa sarili mo. Ikaw mismo. Kasi kailangan natin ng formation, 'di ba? From birth to death. May formation tayo dapat. So ita mo mismo yung managal kay information. Aliwa information ng managal kay katamo. Anyway, ay katulami po at least for the second half katula ko si Sister Ruth and Brother Sunny at tinabayan da ko po. Pero miras ta na king oras ning pamamupus ariyan tayo po yung episode tamo king panalangin. King lagyo ning iba ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami kaniting pigkalob mong pami katago na misabi-sabi, mi papagkwento at miragdaga belwan dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kay kami nga kakakwentuan,
at syukaring karelang pibalebale, pipagobran, ong nung nulaman ka rin ngeni, para tila sanang maging masaya, paulina naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalog mo sana kareleng maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mula king nanumang kapahamakan, nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo saning karelang kapilubluban at paramdam mo kareleng kay kang lugod at lunos. Ya pagmingan kay kaitiking lagyo ng Hesukristong kay kaming ginu, magari kaya bemo at ning banalay espiritu, manggaman kingalanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat karing kay katamong listeners. Meging party na kayo po ning episode ay ni Janking second part mo. Thank you po. Ay, thank you, Sister Karen. Thank you. At babay po, manatili po tayong humble. Okay, isang virtue. Aro ating kung panagala, anunsyo, bayo tamo po magmamon. Atin tamo pong retreat, Lenten retreat. Our hope doesn't disappoint. Yung facilitator, Brother Michael Lapid, at Malaria po ni King Archdiocesan Lay Formation Institute on April 1st, 2017, 9 a.m. to 3 p.m. Uli pong libre ni magdala kayo pong paugtuan. Aking lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po Karen ini magpaalam para king kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station.